Rodrigo Roa Duterte o mas kilala sa tawag na Tatay Digong, pangalan na naging bukang bibig ng sambayan ng Pilipino nang dahil sa matikas nitong pamamaraan ng pamumuno. Sa naturang pag-upo ni Duterte bilang Pangulo taong 2016, katagang change is coming ang naging pangako nito sa sambayanan. Naging kamayng bakal at hindi pangkaraniwan ang estilo ni Duterte kung saan malayo sa nakagisnang uri ng pamumuno ng mga nauna ng naglingkod sa palasyo. Bagay na siyang kinatatakutan ng iilan, ngunit tinangkilik at binigyang pugay ng karamihan. Taong 2017 nang ilarawan si Duterte sa isang pag-aaral bilang unusual reformist kung saan malayo sa tradisyonal na politiko ang katangiang ipinapakita nito. Bagay na si Duterte lang ang natatanging pangulo na walang pag-alinlangang bumangga sa mga oligarkiya sa bansa na umano'y dekada-dekada ng umaabuso ng dahil sa kanilang malawakang political power. Ilan sa mga binantaan ng pangulo ay ang mga negosyanteng sina Ayala at Pangilinan, pamilyang Lopez na hawak ang ABS-CBN, Lucio Tan na nagmamay-ari ng Philippine Airlines, Mighty Corporation na may 25 billion tax liabilities at marami pang iba. Kaya ngayon ay tatalakay natin ang kwentong buhay ng binansagang pambansang tatay na si Pangulong Rodrigo Duterte at isa-isahin din natin ang ilan sa mga isinusulong na pagbabago ng kanyang administrasyon na hindi gaanong nais sa publiko. Bago pa man natin tatalakayin ang mga proyekto at batas na nagawa sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, balikan na muna natin ang kwento sa kung paano nakamit ng isang tanyag na mayor ang pinakamataas na posisyon sa palasyo. Nagsimula ang kwento noong March 28, 1945, araw nang ipinanganak si Rodrigo Duterte sa lungsod ng Maasin, probinsya ng Southern Leyte. Ang kanyang magulang ay kinilalang sina Vicente Gonzales Duterte na isang abogado at inang si Soledad Gonzales Roa na isang guro at civic leader na may lahing Maranao. Ang angkan ng mga Duterte ay kilala ng mga tanyag na politiko na nakabase sa Cebu. Ang ama ni Rodrigo Duterte na si Vicente Duterte ay dati nang naging mayor ng Danau, Cebu taong 1945. Taong 1949 nang lumipat ang pamilyang Duterte sa Davao kung saan dito na nagsilbing gobernador ang ama mula 1959 hanggang 1965 na kalaunan ay naging miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang Secretary of Department of General Services. Ngunit ng mga panahong naglingkod sa publiko si Vicente Gonzales Duterte, ang anak naman itong si Rodrigo Duterte ay naging sakit sa ulo nila nang dahil nga ay minsan na itong naging pasaway at may katigasan. 2 beses na na-expelled si Rodrigo sa kanyang secondary year kung saan isa sa paaralang na-expelled siya ay ang Ateneo de Davao University High School nang dahil sa naturang pasaway na asal nito o misconduct. Bagay na ayon nga't 7 taong pabalik-balik si Rodrigo Duterte sa high school hanggang sa tuluyan nga itong nagtapos sa high school department ng Holy Cross College of Digos. At sa pagpasok ni Duterte sa kolehiyo, dito na niya nakahiligan ang patungkol sa politika at kasaysayan kung saan kumuha ito ng Bachelor of Arts and Political Science sa Lyceum of the Philippines University sa Manila. At taong 1968, matagumpay itong nagtapos sa kolehiyo na may Bachelor of Arts degree in Political Science. Ngunit kalaunan, kumuha ng pag-aabogasya si Rodrigo Duterte sa San Beda College of Law at nagtapos ito taong 1972 at sa parehong taon rin ay napasa ni Rodrigo Duterte ang naturang bar examination. At nang maging ganap ng abogado si Rodrigo, dito na siya nagtrabaho bilang professor sa National Police Academy at kalaunan mula 1977 hanggang 1979 naging special counsel ng City Prosecution Office ng Davao City si Duterte. Naging 4th Assistant City Prosecutor naman ito mula 1979 hanggang 1981. 3rd Assistant City Prosecutor mula 1981 hanggang 1983 at 2nd Assistant City Prosecutor mula 1983 hanggang 1986.
Taong 1986 nang mangyari ang kauna-unahang People Power Revolution sa Pilipinas na naglayong patalsikin ang rehimeng Marcos na 20 taon nang namumuno sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law. At nang tuluyan ng mapabagsak ang rehimeng Marcos, dito na muling nanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas kung saan idineklarang Pangulo si Corazon Aquino. Bagay na kasabay nga nito ay inappoint si Rodrigo Duterte ni Pangulong Cory bilang OIC Vice Mayor ng siyudad ng Davao. At kalaunan nga'y taong 1988 kung saan magaganap ang local election, dito na tumakbo bilang mayor si Duterte sa ilalim ng Lakaw Davao banner kung saan tinalo nito ang dating OIC mayor na si Zafero Respecio by a margin of 6,000 votes. Sa naturang pag-upo ni Duterte bilang mayor ng Davao, di maipagkakailang balot ng kaguluhan ng lugar, talamak ang presensya ng mga makaliwa at mismong kriminalidad. Ngunit unti-unting binuhay ni Duterte ang syudad sa pamamagitan ng kamayng bakal na pamumuno kung saan tuluyan nga niyang napanumbalik ang sigla ng Davao. Bagay na 3 terminong kasunod ngang hinawakan ni Duterte ang syudad ng Davao mula 1988 hanggang 1998. At bilang mayor sa loob ng mahabang panahon, isa sa mga ordinansang ginawa ni Duterte na tinularan rin ng ibang lugar ay ang pagtatalaga nito ng mga deputy mayors na magsisilbing representante sa bawat distrito ng lungsod. At isa sa mga binigyang prioridad ng mayor ay ang mismong mga lumad at moro ng lungsod kung saan sinisiguro nito na madidinig ang bawat boses nila sa pamamagitan ng mga representante galing sa kanilang panig. At sa pagtatapos nga ng 3 magkasunod na termino ni Mayor Duterte taong 1998, tumakbo bilang representante ng unang distrito ng Davao si Duterte kung saan matagumpay nga nitong naipanalo ang posisyon. At nang matapos nga ang unang termino nito bilang kongresista, hindi na ito nagpakita pa ng interes sa naturang posisyon kung saan taong 2001 ay nag-file ito ng kandidasiya sa posisyong mayor ng Davao kung saan tinalo nito ang dati niyang kaalyansa na si Benjamin D. Guzman. Taong 2004 nang muling ma-re-elect si Duterte kung saan tinalo niya muli si Benjamin D. Guzman. At sa taong 2007, solong nakuha ni Duterte ang posisyon ng dahil walang ni kahit sino mang kumalaban sa kanya. Bagay na muli ngang naipanalo ni Rodrigo Duterte sa pangalawang pagkakataon ang 3 magkasunod na termino mula taong 2001 hanggang 2010. At isa nga sa pinakamaipagmamalking proyekto ng kanyang termino ay ang paglunsad dito ng Davao City Central 911 Emergency Response kung saan may katumbas na serbisyo ng mga 911 Emergency Response ng Amerika. Bagay na ang naturang Davao Central 911 ay hindi lamang kauna-unahan sa Pilipinas kundi sa buong Asia at pangatlo sa buong mundo kasunod ng Amerika at Canada. At taong 2015 nang pumanglima ang syudad bilang World's Safest City na sa kasalukuyan naman ay pumapangalawa na ito bilang safest city sa Southeast Asia. At nang dahil nga sa naturang kamayng bakal na pamumuno ng mga Duterte sa Davao, tiningala nga ito hindi lamang sa kanilang lungsod kundi sa buong bansa. Taong 2016 nang naging bukang bibig na ng sambayanan si Mayor Rodrigo Duterte kung saan hangad ng mga taga-suporta nito ang pagtakbo niya sa national position. Bagamat ilang beses mang tinanggihan ni Duterte ang panawagan ng publiko, tila hindi pa rin ito naging dahilan upang siya'y tantanan ng mga ito. Bagay na dito na nga bumuo ang mga taga-suporta niya ng signature campaign na pumalo ng milyong bilang at isang malawakang campaign rally na naghihikayat sa mayor na tumakbo. Bagamat nagtapos man ang candidacy filing for presidency kung saan walang Rodrigo Duterte na lumutang, di pa rin nawalan ng pag-asa ang mga taga-suporta nito. At kalaunan nga, November 23 taong 2015, formal nang inanunsyo mismo ni Rodrigo Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo under PDP laban. At isa nga sa mga pangunahing saad ni Duterte sa kampanya ay ang pagsugpo nito sa iligal na droga sa loob ng 6 na buwan. Ika nga ni Duterte, change is coming. At sa mismong hatol nga ng taong bayan, landslide win ang nakuha ni Duterte na may 16 million votes.
At sa pag-upo nga nito, War on Drugs ang naging pangunahing tema ng administrasyon kung saan naging madugo ito at nabalot ng kritisismo galing sa oposisyon at ng nasasabing human rights. Ngunit di maipagkakailang sinang-ayunan ito ng karamihan kung saan palaging may mataas na approval rating ang mismong Pangulo. Ngunit naging sentro man ng kontrobersiya ang gyera kontra droga ng pamahalaan kung saan pilit ibinabato ng oposisyon, hindi pa rin ito naging hadlang para matabunan ang mga di pangkaraniwang nagawa ng isang Pangulo. Si Duterte lang naman ang naging kauna-unahang Pangulo na walang pag-alinlangang pumuna sa namamayagpag na oligarkiya na humahawak ng malaking impluwensya sa bansa. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumihipid. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Isa sa mga pinunteriya ng Pangulo ay ang bilyones na utang ng mga malalaking kumpanya sa bansa na dekada nang hindi nababayaran. Isa sa mga ito ay ang Filipino-Chinese tycoon na si Lucio Tan na nagmamay-ari ng Philippine Airlines. Lucio Tan has almost billion debt. He has to pay. He has to pay. Lahat he has to pay. Matapos ngang maisapubliko ni Duterte ang naturang bilyones na utang ng Philippine Airlines na pagmamay-ari ni Lucio Tan, binigyang palugit ng Pangulo ang kumpanya ng 10 araw para bayaran ang pagkakautang. Bagay na binantaan pa itong ipapasara ang mismong airport na ginamit ng PAL kung sakaling di ito mabayaran sa loob ng 10 araw. Bagay na tanging si Duterte lang ang nakagawa ng ganong banta sa kumpanya dahilan sa tila pangalampag nito. Kung kaya't bago pa man sumapit ang ibinigay na palugit ng Pangulo, kaagad ng binayaran ng mismong PAL ang bilyones nitong utang. Bagay na ang pera namang isinauli sa bayan ay siyang ginamit namang pondo sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon. Hindi rin nakatakas sa paniningil ng Pangulo ang Mighty Corporation na ayon pat umabot na rin umano ng bilyong-bilyong halaga ang utang ng korporasyon sa pamahalaan. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability. Ang naturang bilyones na halagang ibinayad ng Mighty Corporation ay tumatak bilang pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng bansa. At ang halagang nabawi ng pamahalaan ay siyang ginamit para pondohan ang naturang Ormoc Rehabilitation matapos niyanig ng 6.5 magnitude na lindol at ang mismong Marawi Rehabilitation na naging sentro ng digmaan taong 2017. Isa rin sa pamilyang oligarchs na binantaan ng Pangulo ay ang pamilyang Lopez na may hawak ng giant network na ABS-CBN. Say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. At nang dahil nga sa tila pagpakatigas ng pamilyang Lopez na bayaran ng umano'y bilyones ring taxes sa gobyerno, dito na tuluyan ngang hindi na-renew ng Congress ang prangkisa ng ABS-CBN at tuluyang nasara taong 2020. Bagay na hindi rin nakatakas ang pamilyang Ayala at Panghilinan na nagmamay-ari at kumukontrola ng Maynilad at Manila Waters na siyang nagpapahirap umano sa milyon-milyong Pilipino sa Kamaynilaan. Una nang kinasuhan ng dalawang kumpanya ang mismong gobyerno ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa bansang Singapore sa kadahilanan na nalulugi umano sila ng dahil sa hindi pag-aproba ng gobyerno sa pagtaas ng singil sa tubig. Bagay na naipanalo ito ng kumpanyang Maynilad at Manila Waters kung saan pinagbabayad ang gobyerno natin ng 7.4 billion sa Manila Waters at 3.4 billion naman sa Maynilad.
Bagay na talagang pinalagan ito ni Duterte at isiniwalat ang naturang kontratang ginawa ng mga ito na umano'y pabor lamang sa mga negosyante. At bilang pagtugon, gumawa ng panibagong kontrata ang administrasyon kung saan may bantang bilin si Duterte kung sakaling di ito mapirmahan. But I tell you, you better sign the contract which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water. Isa rin sa talagang naging legasiya ng administrasyon ay ang tinaguriang Build, Build, Build program nito kung saan inaprubahan ni Duterte ang mga malalaking proyekto at infrastruktura ng bansa na matagal nang nakatengka. Isa sa naisakatuparan ng administrasyon ay ang matagal ng planong Metro Manila Subway na may habang 33 kilometers at mayroong 17 station na inaasahang maging fully operational taong 2029. Tinatayang aabot ng 400 billion pesos ang inilagak na pondo ng gobyerno sa naturang proyekto. Nasimulan rin sa ilalim ng Build, Build, Build program ng gobyerno ang 147 km na Clark-Calamba Railway na may 36 station na parehong inaasahang maging fully operational taong 2029. Tinatayang aabot naman ng 800 billion pesos ang inilagak na pondo ng gobyerno sa naturang proyektong ito. Bagay na ilan lamang ito sa mga napakarami at malalaking nagawang proyekto ng administrasyon na magbibigay ng kaginhawaan hindi man sa ngayon ngunit tiyak para sa susunod na henerasyon.